Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tila isang iglap na lang ay puputok na. Nakasuntok ang mga kamay, na mahigpit, sapat para magdugot tumulo ang malalim na pulang dugo. Nanginginig ang katawan, halos hindi mapigil ang pag-ikot ng pangingisay. Galit. Galit na kaya niyang paputihin ang sariling buhok. Pula. Lahat ay pula. Lahat ng tanaw niya ay nabalot ng dugo, isang mundong isinawsaw sa dugong hindi niya kayang lampasan. Ang dating luntiang tuktok ng bundok, ngayoy kulay dugo. Ang kalikasan nito'y nabura sa isang araw ng pagkawasak. Kamatayan. Iyon lang ang naiwan. Para saan ang lahat ng pagdanak ng dugong ito? Si Chongyun ay dumakot sa hawakan ng espada na nakatarak sa kanyang balikat, marahang hinugot ang nabaling plum blossom sword. Wala na ang kanyang kaliwang braso, tanging punit na manggas ang lumilipad sa hangin. Ang kanyang mga binti walang sugat, ngunit hindi siya makagalaw. May butas sa kanyang tiyan, kasing laki ng ulo ng sanggol. At gayunman, hindi niya naramdaman ang sakit. Ang kirot ng katawan ay walang laban sa pighati sa kanyang puso. Sa iyong Jiangmon. Nasumpungan niya ang walang buhay na katawan ni Jiangmon ng Mount Huasek. Bakit? Bakit ganito ka-injusto? Bakit ang mga patay ay hindi man lang matahimik? Sadya ini. Ang katawan ni Sajai Chonggong, nahati sa gitna, ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa Jills din. Lahat ay patay na. Ang mga pinakamagagaling ng Mount Huasek, ang mga kasama niyang nangakong akyatin ang bundok, poprotektahan ang sekta, at ipalaganap ang kanilang pangalan sa mundo, ay ngayoy tahimik nang nakahimlay sa lugar na walang pagbabalik. At pati ang kanilang mga alagad ay sumunod sa kanila. Muling pinipigilan ni Chongyun ang luha habang pinipisil ang mga bagang. Marangal ang kanilang sakripisyo. Makatarungan ang kanilang pagkamatay. Ngunit sino ang may lakas ng loob na purihin yon? Sino? Tumingin siya sa direksyon ng salarin, ang pinagmulan ng galit na halos sumira sa kanyang katinuan. Ang demonyo mula sa langit, pinuno ng Heavenly Demon Sect, ang mismong Heavenly Demon. Sa gitna ng dagat ng bangkay at dugo, nakaupo ang lalaking iyon na tila payapa, kalmadong kalmado, habang ang mundo sa paligid niya ay wasak. Hindi. Hindi ito kapayapaan. Hindi na bagay sa kanya ang katahimikan. 10 espada ang nakatarak sa kanyang katawan, 2 sibat ang tumagos sa kanyang tiyan. Ibinuwis ng lahat ang kanilang buhay upang pabagsakin ang demonyong ito. Ang huling labanan, ang pinakamatitibay na mandirigma ng iba't ibang sekta laban sa iisang nilalang, na uwi sa ganap na pagkaubos. Nasiyahan ba sila? Matahimik na ba ang mga kaluluwa ng mga namatay? Hindi. Alam ni Chongyun ni hindi niya kayang hayaan ang galit na tuluyang lamunin siya. Muli, bumukas ang maputlang mga mata ng Heavenly Demon, nakatingin sa bughaw na langit. Mount Huasek. 3 salita. Salitang nakaukit sa puso ni Chongyun, ngayoy lumabas sa bibig ng mismong kaaway. Sayang ka, disipulo ng Mount Hua. Kung nakatakas ka man, maipagmamalaki mo sana ang ginawa mo. Isara mo yang maruming bibig mo. May karapatan kang ipagmalaki ang ginawa mo. Dahil sa tulong ng maraming tao, ang espada mo ay tuluyang umabot sa katawan ko. Tumahimik Umikot ang sikmura ni Chongyun sa pagkarinig ng pangalan ng kanyang sekta mula sa bibig ng halimaw na ito. Sayang. Unti-unti nang nauupos ang buhay ng Heavenly Demon. Kahit ang pinakadakilang halimaw sa kasaysayan ay hindi kayang mabuhay sa ganyang uri ng sugat. Ang katahimikan niya, isa lamang itong huling hininga, isang patikim ng kamatayan. Pero bakit? Bakit tila kampante pa rin siya kahit sa kamatayan? Si Chanma ay tunay na hindi maunawaan ni Chongyun. Kung nabigyan lang ako ng isang araw pa, maaaring maging karapat-dapat na ako sa pangalang Heavenly Demon. Ngunit tila ito'y tadhana. Mahigpit na hinawakan ni Chongyun ang espada. Ang talim nito'y dumaan sa palad at nag-iwan ng hiwa. Isang hakbang. Isa pa. Sa dulo ng digmaan, sa gitna ng dugo at abo, nilapitan ni Chongyun ang halimaw na naging dahilan ng lahat ng paghati. Tandaan mo ito, disipulo ng Mount Hua, malamig na tinig ni Chanma, habang walang emosyon ang mga mata. Ito'y hindi ang wakas. Babalik ang mga demonyo. At sa kanilang pagbabalik, ang mundo'y luluhod sa kanila. Ang mga demonyo'y. Ang ulo ng Heavenly Demon ay gumulong sa lupa. Dinurog ni Chongyun ang ulo ng halimaw, nanlilisik ang mata. Ito na ba? Tapos na ang digmaan.
Isusulat sa kasaysayan ang kanilang tagumpay. Ngunit para kay Chongmyong, walang nanalo sa digmaang ito. At sa huli, hindi na kinaya ng katawan niya ang bigat ng lahat. Ang kamatayan ay naglalakad na sa kanyang tabi. Tumingala siya sa bughaw na langit. Sa kabila ng lahat ng dugo at luha, nanatiling walang pakialam ang langit sa ilalim nito. Ano na ang mangyayari sa Mount Huasek? Lahat ng umakyat ay namatay. Kung may nakaligtas man, tiyak na naghihinalo na. Wala nang sekta ang mas pinahirapan pa kaysa sa Mount Hua. Sa iyong Jangmon, di ba sabi ko sa'yo? Huwag mong ibigay lahat sa bawat tungkulin. Pero ngayon, ang Mount Huasek ay ililibing na rin sa bundok na ito. Lahat ng disipulo ay sumunod sa yapak ng kanilang mga guro sa kamatayan. Ang natira na lang ay mga batang walang kamuwang-muwang sa tunay na diwa ng Mount Hua. At pagsisisi. Puro pagsisisi. May saysay ba ang lahat ng nangyari? May halaga ba ang dugong na ibuhos ng Mount Hua? Hindi ko na alam, sa Hyungjang bumagsak si Chongmyong sa kanyang tagiliran. Ang dating puting kasuotan na may disenyong plum blossom ay kumalat sa lupa sa harap ng kanyang mga mata. Isang inosenteng pagkamatay. Isang malungkot na wakas, walang saksi, walang magdadalamhati. Ang dating tinatawag na plum blossom sword saint, ngayon nalagas tulad ng isang ligaw na aso. Pero mas mainam pa ang pagkamatay mo kaysa sa akin. Dahil mayroong umiiyak para sa'yo. At si Chongmyong siya ang umiyak para sa lahat. Patawad, sa iyong Jangmon. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Kung naglaan lang siya ng kaunting oras pa sa paghasa ng sarili, may maililigtas pa ba sana? Kung nakinig siya noon sa mga sermon at pangaral. Kung nakuha niya talaga ang Mount Hua Sword, at hindi lang ang Plum Blossom Sword. Walang pagsisisi. Pero puro pagsisisi ang nararamdaman niya. Puro panghihinayang. At pagkabahala para sa sekta. Tulad ng Plum Blossom na lalaglag. Pero pagkatapos ng malamig na taglamig, muling sisibol ang tagsibol. Mount Hua. Ang ika-13 disipulo ng dakilang Mount Hua sect, si Chongmyong, ang Plum Blossom Sword Saint na pumatay sa Heavenly Demon sa tuktok ng 100,000 mountains, ay tahimik ng pumikit sa walang hanggan. Isang maikling kwento. Isang kwento lang ang iniwan niya sa mundo. Isa sa mga pinakadakilang mandirigma ng kanyang henerasyon. Si Chongmyong. Pinatay ang pinakamabangis na nilalang sa kasaysayan. At pagkatapos noon namatay rin siya. Lumipas ang daan-daang taon. At muling nagising siya bilang isang bata. Ano? Ang Mount Huasek ay bumagsak. Anong kalokohan yan? Buhay na ba siya muli para lang tanggapin ang ganyang katotohanan? Bumagsak daw. Sino may sabing ganon? Hindi bale na. Tulad ng bulaklak ng plum na nalalaglag, pagkatapos ng taglamig, muling usbong ang bulaklak. Pero bago bumangon ang Mount Hua, dapat nandoon na ako. Kahit maging guho na ito, may natira pa rin dapat doon, kayo dyan. At dito nagsimula ang pakikibaka ng Plum Blossom Sword Saint, Chongmyong, upang ibalik ang Mount Hua sa dating dangal. Isang panaginip ba ito? Hindi niya alam. Wala siyang ideya kung panaginip ba ito, alaala, o imahinasyon habang nasa bingit ng kamatayan. Patay na ba siya? Buhay pa ba? Tanging nakikita niya lang ay ang kanyang nakaraan. Mga alaala ng pagkabata, ang unang araw sa Mount Huasek, ang mga araw ng pagtitiis at pagsasanay, ang mga panahong tumakas siya sa sobrang istriktong patakaran para lang makita ang mundo. Bago ka maging mandirigma, dapat isa kang tunay na tagapagsanay. Dahil ang kapangyarihang walang gabay ay pawang karahasan lang. Mga sermon. Paulit-ulit na sermon. Nakakainis. Habang nasa loob ng Mount Huasek, hindi niya gaanong sineryoso ang mga turo. Kahit may likas siyang talento na nagbigay sa kanya ng bansag na Plum Blossom Sword Saint, sa puso't diwa, isa pa rin siyang baguhan noon. Bakit ngayon lang niya naintindihan? Kahit gaano ka-boring, kahit gaano kahirap intindihin noon, lahat ng naging siya, utang niya sa sekta. Ngunit huli na ang lahat. Wala na sa oras ang pagsisisi. Kung nagbigay lang siya ng kaunting atensyon, kung naging mas malakas siya, baka nabago pa niya ang masaklap na wakas. Pinagsisisihan mo ba? Narinig niya ang boses ni Sahyong Jangmon. Ama, kapatid, guro, lahat ay nasa lalaking ito. Gusto niyang sundan ito hanggang dulo pero huli na. Pinagsisisihan ko. Sobra. Wala nang saysayang pagsisisi. Mainit ang kanyang tinig.
Ito ay Mount Huasek sa huli. Sa hiyong, narinig niyang tumatawa ang matanda. Palaging puno ng kabaitan. Dahil ito ang Mount Huasek. Tak! Pok! Ha! Iyan na sakit. Isang hampas sa ulo. Heavenly Demon. Buhay pa ba ang demonyong iyon? Agad niyang tinaas ang kamay para protektahan ang sarili. Pero hindi iyon boses ng Heavenly Demon. Ha? Nang dumilat siya, iba ang mukha sa harap niya. Isang pulubi. At doon niya napagtanto, wala na siya sa katawan ng matandang Plum Blossom Sword Saint. Isang bagong katawan. Isang batang pulubi. Walang laman ang tiyan, walang lakas. Ngunit narito siya. Buhay. Muli. At walang makakapigil sa kanya. Babangon siya. Ibabalik niya ang Mount Hua. At dudurugin niya ang mga pulubing umaastang higit pa sa kanya. Magsisimula na ulit ang alamat ni Chongyun, ang Plum Blossom Sword Saint.